Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Today, thanks to the hard work of our legislators, we get to receive the much-needed assistance for the Matatag agenda and the fourth component of that. That is, to give support to teachers so they can concentrate on teaching. I think we are all familiar with the situation where when a teacher finds themselves in financial straits, then sometimes they are distracted and spend their time trying to increase the support that they can provide their families, and to the detriment of the actual teaching. But teachers teach because it is a vocation. It is not a job. It is a vocation. Congratulations sa mga graduates, ha? At siyempre, graduation season po mga kaibigan, mga teachers, ayan. At siyempre, congratulations din sa mga parents ng mga graduates, ba? Alam po niyo mga kaibigan, yan ang pinaka-importanteng bagay sa mga magulang, yung magtapos yung kanilang mga anak, ha? Lalo na pagka may honor pa yan. Di mas lalo na kung cum laude pa yan, magna cum laude, summa cum laude, ha? Katulad na lamang itong pangangkin natin mga nobles, mga brethren, si Julian Kalinap na graduate magna cum laude ng BS Pharmacist sa University of Santo Tomas. Wow! Kaya proud na proud si Kuyang Noble J. Kalinap, ha? Siyempre, anak ko ba naman magna cum laude? Wow! At isa pang natuwa dito ay si Senator Pogi. Ang best friend ni former Senate President Migs Subiri. Itong si Senator Bong Revilla dahil yung kanyang panukalang batas na nagbibigay dagdag ayuda o kaya ay allowance sa ating mga teachers ay naging ganap ng batas ba? Tatahitahimik itong si Senator Pogi, ha? Abay, pinirma na ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon bilang batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Wow! Malaking bagay yan sa ating mga teachers, ha? Para hindi na po sila nagbebenta ng sandwich, longganisa o kaya sa bagay nakaraan na yan, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Kumusta po kayo, ha? Ayan, abay, teka, hindi lang mga mag-graduates, pati mga moving up, batiin din natin, ha? Ang gagaling. Pero ang malungkot dito, Sec Noble Dong Mendoza, itong kababayan mong si Finance Secretary Ralph Recto, ha? Abay, bagsak na naman ang halaga ng piso, kaya lalaki na naman ang utang natin, ha? Abay, 13 billion ba yun, ha? At sabi nga 138,000 ang utang ng bawat Pinoy ngayon. Siyempre dahil bagsak ang dollar, di siyempre yung foreign debt natin, mga misis, mga ateng, mga kuyang, ha? Dahil di siyempre di lalaki yan, ha? Kaya itong kababayan mo, Noble Dong Mendoza, kuyang sir, ha?
Itong si Secretary Ralph Recto ng Department of Finance, ang Google Pin na naman dito, ha? Hindi naman Google Pin. Ang pupukpukin dito ay BIR at Bureau of Customs. Nako. Commissioner June Lumagi, ha? O mga brethren sa BERT, ha? At Customs Commissioner Bien Rubio. Aba. Collection pa more. At siguro ang dapat ding tutukan dito ay yung anong economic term nila doon, Mr. Sergio, ayan, financial leakage ba yun, ha? Ano ba yun? Ayan, ang dami daw nawala sa punto natin sa financial leakages, ha? Yun pala perang nawawala sa corruption. Sandali lamang, ayan, sumasabog ating mga balita, ha? Alamin nga muna natin update kaugnay sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon na kagabi. Grabe, ha? Nasa ating linya si FIBOLS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Teresito, sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga din po sa inyo, sir. Ay, Dr. Deyo lamang po, Director, sir. Ayan, ano na po ang latest sa Bulkang Kanlaon, sir? Ito ba humupa na o may inaasam pang major eruption, sir? After the eruption yesterday, hindi na po ito nasundan. But we are looking at 3 scenarios. So, kung yung monitoring parameters natin are sustained or maintained, pwedeng magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions in the next few days. Opo. Now, if this will happen, alert level 2, kasi we raised alert level 2 yesterday from 1 to 2, yung alert level 2 will be maintained until such time na yung monitoring parameters natin will significantly change. Now, the second scenario would be kapag yung monitored parameters natin ay lalala or mag-worsen, magmatic eruption may happen. Then we have to raise the alert level from alert level 2 to alert level 3. But again, since 1866 until the eruption yesterday na meron tayong 42 eruptions, isang beses lamang nagkaroon ng magmatic eruption yung Canlaon volcano noong 1902. And then yung third scenario natin, kung yung monitoring parameters natin will decline, then we have to step down the alert level from alert level 2 to alert level 1 after sufficient observation has elapsed. Pero Director Bacolcol, sir, sa inyong sa history ng Canlaon volcano, ano ba ang karakter nito? Again, yung mga mga volcanic eruptions natin from Canlaon volcano, mga phreatic eruptions karamihan. Opo. Isang beses lamang tayo nagkaroon ng magmatic eruption, meaning nagkaroon ng lava. So mga phreatic eruptions, volcanic ash, volcanic gases yung nilalabas ng Canlaon volcano. Ayan na. So ngayon po ay alert level 2, Director, sir? Yes, alert level 2, meaning there is a moderate level of unrest sa Canlaon volcano. So sa lahat ng may mga alert levels na vulkan, meron tayong 4, Canlaon volcano lamang yung alert level 2, the rest alert level 1. Yung pinakamalakas na pagsabog ng Canlaon volcano, Director, sir, saan umabot ito at gaano kalaki ang pinsalang idinulot? Yung pinakamalakas niya would be yung 1902 kasi nagkaroon po ito ng magmatic eruption. And tapos may mga eruptions din tayo na umaabot as far as yung iba as far as Hinagaran, malayo na po ito. Ito yung 1906 eruption. Pero karamihan niya just around Canlaon volcano, yung mga nearby cities. Wow, 1902 huling sumabog, Director Bacolcol, sir. Paano natin ikukumpara ito sa Bulkang Pinatubo? Di ba? Ang tagal ding naging dormant ang Pinatubo tapos nung sumabog, super lakas. No, yung 1902 yun yung last magmatic eruption ng magmatic. Volcano. Pero yes, pero the last eruption prior to yesterday was December 20, 2017. So almost 7 years ago. Ayan, ngayon ba, Director, sir, ano ang pagtaya po ng FIBOLS? Yung bang pagsabog kagabi ay masusundan ba ito ng mas malakas o mas mahihina na? Again, tinitingnan natin to on a day-to-day basis. So meron tayong 3 scenarios yung nabanggit ko kanina. Opo. Na kapag na-maintain yung mga parameters natin, alert level 2 lamang, and pwede magkaroon ng phreatic eruptions
in the next few days. Kapag lalala, then pwede magkaroon ng magmatic eruptions. Otherwise, kapag bababa naman yung mga monitor parameters natin, then bababa, so alert level 1. So anong danger zone ang ilang kilometro ang itinuturing natin danger zone, Director sir? Meron tayong PDZ dito which is 4 kilometers radius from the crater of Canlaon volcano. So yun yung danger zone, permanent danger zone natin. So ano ang advice po ng FIBOL sa ating mga kababayan, mga LGUs? Okay, so we remind people to observe the permanent danger zone, which is again 4 kilometers from the crater of the volcano. And huwag pong pumasok sa loob. Lalo sa mga taong nakatira around Canlaon volcano, huwag sila pumasok sa loob para ma-minimize yung risk from sudden explosions like what happened yesterday. Rockfall, pwede rin magkaroon ng rockfall and landslides. And paalala natin sa ating mga kababayan na magsuot ng face mask to protect themselves from volcanic ash and volcanic gases. May kukumpara ba natin ito, Director sir, sa Taal Volcano na sasabog ng konti, titigil, sasabog uli? Hindi, kasi ito yung frequent, yung eruptions ng Canlaon volcano. So like unlike sa Taal, the last time it erupted prior to 2020 was 1976. Itong Canlaon volcano, malimi itong pumuputok. Again, merong eruption noong 2016, meron din eruption noong 2017, meron din noong 2015. And then prior to that, 2006. So marami siyang activities na maliliit na phreatic eruptions. Okay, Director sir, sana nga po ay hindi na sumabog ang masundan ng mas malakas ang pagsabog ang Bulkang Canlaon. Sana nga po. Director Bacolcol sir, thank you and good morning. Maganda umaga po. Okay, maraming salamat din po. Mga kaibigan, Dr. Teresito Bacolcol, ang director ng FIBOLCS. Damdamin Bayan. Ayan, so tatlong senaryo yung sinasabi ni Director, ha? Kaya ingat pa rin po, ha? Abay, mahirap pang tansyahin kung ito nga ba ay sasabog ng malakas o kaya ay medyo titila na siya. Damdamin Bayan. Babalikan na, o nga pala ha, yung mga may biyahe po ng Bacolod, naku, paano kaya ang biyahe ng Dumaguete? Abay, pati biyahe ng, ano yung report mo kanina, Sherwin? Pati biyahe ng Iloilo, Tacloban, kasama ba? Abay, so yung pong may mga biyahe sa, yung nakabook sa Cebu Pacific, sa PAL Express, maging sa Air Asia, abay i-check nyo po sa inyong mga airlines, ha? Dahil ngayong umaga ang CAAP ay nag-announce na po ng suspension ng flights dahil nga sa pagsabog kagabi ng Bulkang Canlaon. Naku, Mayor Albi Benitez sa Bacolod, abay abot ba ng asphalt dyan sa inyo sa Bacolod, Mayor? At naku, sa Dumaguete, most merciful Don Ramos sa Oypiching, abay kumusta po sa Dumaguete? Kasi ang tinamaan po ng inabot ng asphalt ng pagsabog ng Canlaon na Volcano ay Negros Oriental at Negros Occidental. Pero siyempre, ang pinakamalaking tama po dyan ay Canlaon City. Damdamin Bayan. Kaya ingat-ingat, ilabas mo yung mga face mask natin ulit. Naku, baka magmahala ng face mask na naman dyan sa may Negros provinces, ha? Kaya ingat po tayo. Babalikan po natin lang pang mga issues. Uy, good morning nga pala sa mga brethren natin, mga nobles natin, ha? Lalo sa mga Shriners. Alam po niyo, mahabigan Shriners Week ngayon. Kaya siguro naririnig niyo na po mga ateng, mga kuyang, ayan, mga misis. Baka po meron kayong mga anak na may karamdaman sa buto. Yung tinatawag na club foot, ayan, yung may problema sa buto. O kaya ay nasunog yung mga tinatawag na yung burn and crippled children. At yung pong mga bingot
Ayan, mamaya makinig po kayo at kung may mga anak kayong ganyan, kapitbahay po ninyo, ayan, idulog po ninyo dito sa amin dahil ang mga Freemasons po mga kaibigan na mga members ng Shriners, yan po yung kanilang advocacy, ha? Yan po ang aming advocacy at yan po ay tinutulungan natin ng libre. At kung hindi po kaya dito sa Pilipinas mga kaibigan, merong ospital ang mga Shriners sa Amerika, ha? Ayan, at doon ipinapadala kung hindi kaya dito ng mga doktor yung mga burnt and crippled children. Forever blowing bubbles tayo, Noble Faji, ha? Ilustros Faji at ilustros John Espino, ayan mga nobles natin. Abay, mabuhay po kayo. Magandang umaga po. At standby, makinig po kayo, ha? Ayan, ano ba yung mga Shriners na yan? Mga, minsan may nagpaparada sa Amerika, sa ibang bansa, nakasuot ng sombrerong parang mga obispo. Mamaya pa ipapaliwanag natin yan. At muli, inuulit natin, kung meron kayong may mga kamag-anak, ayan, kaibigan, kapitbahay, na may mga batang ganyan po, mabigan 18 years old pababa, yan po ay tinutulungan ng libre ng mga Shriners. At siyempre para sa mga may mga celebration dyan, aba, very worshipful Rafi Guerra at kuyang very worshipful Wency Concepcion ng BIR. Ba, birthday nyo pala, ha? Belated happy birthday. At kay Simon D. at General Ronnie Babak ng Philippine Army, Commodore Dudes Menyado ng Philippine Navy. Binabati ni Kuyang Colonel Joseph Dator ng happy birthday. At siyempre para masaya ang celebration, abay kailangan na meron tayong Emperador Double Light para doble swabe at doble sarap. Siyempre kung may Emperador, makuyang, ha? Doble ang kasiyahan dyan, doble ang tawanan, masaya ang buong barkada, ha? Magaan na inuman, easy-easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Oras Noble Ayong Lorenzo, kumusta ka na Noble ko yang sir, ha? Deku, Dennis Kunanan. Most worshipful Ariel Kayanan. Oras ganap ng alas 8:25. Ang balitang ito ay Pangilinan, Senator Bam at Attorney Shell Jokno. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:30. Wow, lady in blue, Hi, ha? Lakay. Hi. Lakay, na-miss kita. Oo nga. Saan ka nagpunta? Sabi ng mga viewers, listeners natin. Asa na ba si Lakay? Gabundok ba ang nilalabhan niya? At hanggang ngayon ay wala pa rin. Makulimlim kasi sa amin. Kaya yung labado ko, di napatuyo ka agad, ha? Walang dryer. Dapat nilagay mo sa likod ng ref. Mahal ang dryer, Ayan, Kaya bawal po yun, sa Ilocano. Ba't lady in blue ka ngayon, Sister L? Wala lang, Lakay. Parang gusto ko kasi mag-blend in dito sa upuan ko. Ganon? Hindi ako yung upuan ko, Lakay. Oo nga blue. pala, Diba? Tsaka RH color yung blue, Lakay. Pero sandali lamang, ha? At nandyan na ang ninong ng bayan. May migay na naman na aginaldo si Sherwin Alfaro mula sa nandun kina Mayor Vico, ha? Sa may barangay Santa Lucia, Pasig City sa ating DZRH, Malakas Aguinaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH
Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, good morning, Noble Berosipul Robin Gon ng Kutang Batu Lanong ng Bayan. Mamimigay na naman ng limpak-limpak na aginaldo, ha? May pera na, may vitamins na, may grocery items pa. Ninong Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Sherwin. Yes, Lakay, dito sa De Castro, sa Barangay Santa Lucia. Oh, matraffic dyan, ah. Oh, pero ngayon, maluwag, Lakay. Oh, dito maluwag. Doon sa labas, sa highway. Doon yung may ka-traffic. Ortigas. Pero, dito sa may Ortigas Avenue. Pero dito sa His and Her Tailoring and Dress Shop, walang traffic, Lakay, kasi konti na lang daw yung nagpapatahi. Konti na lang nagpapatahi ngayon. Oo nga, ano? Oo, at ang karaniwang ginagawa na lamang nila dito makinig sa DZRH o nakikinig nila sila sa radyo. Sakay dahil na-check natin na malakas yung radyo nitong patahian. Ay, magandang umaga po. Asan po yung radyo nyo? Ayan. Torotot po yan eh. Ay, sa likod ng torotot lakay. Nagre-ready na pang New Year. Ayan na Oy, ganda ng transistor nila ni Lola. Oo, naglulupa na yung kanilang radyo. Magandang umaga po, pangalan niyo po? Delia Constantino. Si Nanay Delia Constantino at si Nanay Maria Calangan Miano. Si Nanay Delia at Nanay. Taga Ilocos Norte. Kababayan mo, Lakay. Santa Rosa, Barangay Santa Rosa, Ilocos Norte, Sarat. Sarat kayo, Nana. Ay, agka-Aruba tayo, taga Piniliak. Ay, Nana. Oo, napintas nga bakit. Oo. Tumatanda na, nakikinig na radyo mo. Beautiful pa kayo, Nana. Napintas nga bakit ko natang araw. Salamat. Ayan, anyway, anong ginagawa nyo ngayon, Nana? Anyat araramidin nyo nga ruditan? Dagdadai ka, dagpadait. Dagpadait si Madonna. Dahil ito nga edad nyo, nagtatahi pa kayo ng damit. Uy, iso trabaho me. Kahit na may edad. Dalawa sila dito na nagtatrabaho. Yung kanilang mga asawa ay dating magkaibigan na nagtatahi din. At silang mga misis ay magkaibigan din. At dito na sila nag-negosyo. Si Nana, into no agkasar ni dati partner ko ni Sister L. Ida man ti trahe de boda na, ha? Pangkasal. Okay, Sir Win. Ayan, para hindi maabala ang pagtatay ni yung dalawang kababayan ko dyan. Bigyan mo agad ng aginaldo. Lakay, wala nga matahi. Baka gusto mo abalan. Ganun ba? May 1,000 pesos sa si Nanay. Sherwin, bakit isa lang? Salamat sa'yo. Ay, awan anya man na apo. Sherwin, bigyan mo natin isa si Lola. Ayun, tig 1,000 sila, Sherwin. Para naman may kitain kung unanin natin na... Para boundary na sila. Yan naman mga taga De Castro Pasig. Tapos sila magpatahi. Punta kayo dito sa His and Her Tailoring and Dress Shop. Sa may De Castro Avenue yan. Nanay, meron ka rin 1,000. Salamat, tulog na lang. Thank you, Deo. Maraming salamat. Awan anya man na apo. Ayan, welcome. At para lalong tumibay ang inyong pagkakaibigan, magkaibigan po kayo for how long na? Ay, nako, hindi ka 40 years. 40 years na? 40 years na. Pagkakaibigan. I-celebrate yan kasama ang vitamin E. Bigla, baka mag-inuwan silang dalawa dyan, ha? Lola. Ewan ko lang kung masulot pa rin lang isulit sa karayong. Lola, dahil medyo edad na kayo, ha? Tig isang kutsarita lamang po. T-shirt ng DZRH yan. Para malibang po kayo, bordahan nyo. DZRH ulit.
Sagutin namin ang tanghalian nyo dahil meron kay grocery bag mula sa DCRH. Yan. Thank you. Ayan. Maraming salamat. Awan anyaman na apo. Welcome po. Naku, si Lola nagtatalon. Nabangan namin yung DCRH pagkakita namin. Opo. Tagal na namin naasam. Ayan, hinahunting ka pala, Sherwin eh. Oo. Kaya naman ako, kami rin po ay lubos ang pagpapasalamat sa inyo dahil hindi kayo nagsasawa na tumutok sa DCRH. Hindi talaga. Panagin mo kasi yan maghapon. Talaga po at kami umaasa na sa lahat ng mga taga-kapitbahay sa De Castro na huwag na kayo magsulse. Padala nyo na po dito sa His and Hers tailoring and dress up yung mga susulsihin nyo para na makumita naman sila nanay dito. Ayan. Magano patahi kila nanay, Sherwin? Magkano lang po ang patahe? Mga repair nga lang. Wala kami. Madal. Pag yung patahi po ng labi ng maingay na sismosang kapitbahay. Hindi na tagapapagawa. Ayun, depende sa may 100. Patahin niya yung bibig ng kapitbahay ng sismosa. Tumulay ng 1,000 pesos. Tumutok lang sa Teaser H. Baka kayo na susunod nating winner sa Teaser H. Mas malakas promo. RH number 6. Serving Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Buhay na buhay yung dalawang Lola, so, ha? nakakatuwa. His and Hers. Sila parang tumatay ng mga damit sa Zara. Hindi yun lakay. H&M. Hindi ba? Uniqlo. His and Hers. Siya ang tumatay pagka nire-repair. Forever 21. Ayan. Maraming salamat, Nino ng bayan na Sherwin Alfaro, ha? At naimbag kay nanang taga Sarata, Ilocos Norte. Tignan mo nga naman. Si Nanay Delia tsaka Maria. Maria, Delia at Maria. Ayan. Siguro kamag-anak pa ni Apo Presidente Marcos, taga Sarat. Sarat. Ayan, Sarat, Ilocos Norte. Malayo yan sa inyo, Lakay? Malapit lang, siguro mga 30 minutes drive from Pinili. Ayan. Malapit lang, Lakay? Malapit lang. Ayan, at para sa ating mahawayan, abay kayo po ba ay nakapag-break na ba kayo, ha? Nakapag-relax ka na ba? Sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan na affordable. 24 pesos ang SRP. At ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega, 24 pesos ang SRP lang. O saan ka pa? Mr. Fred Yao, abay mag-RC na tayo, Mr. Cesar Lee. Alamin nga muna natin, teka muna, meron tayong flash report, Sister L. Flash Report. Flash Report! Anong report ni Edniel? Ang halos buong Bamban Municipal Police Station Lakay, Sinibaka, kaugnay sa issue ng ni-raid na Pogo dyan. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, Sinibak, ang halos buong tauhan ng Bamban Municipal Police Station sa lalawigan ng Tarlac, ayon sa dalawang magkahiwalay na source ng PNP Press Corps dito sa Campo Crame, inalis sa pwesto ang mga pulis kaugnay itong nagpapatuloy na investigasyon sa issue ng ni-raid na Pogo sa lugar. Kabilang dito ang higit sa 50 pulis na pinalitan umano sa pwesto kahapon para isailalim sa training. Nabatid na galing naman sa mga karatig na bayan ang mga ipinalit sa kanilang mga pwesto. Pero hindi kasama dito sa mga sinibak itong bagong hepe ng Bamban PNP na katatalag lang umano sa pwesto pagtapos ng raid sa Pogo itong entrada ng taon. Bago ito matatandaan, pinatawan din ang Office of the Ombudsman ng Preventive Suspension ang kontrobersyal na si Mayor Alice Guo ng Bamban at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ito ay sa bisa ng isinampang kaso ng Department of the Interior and Local Government kung saan nakitaan umano ng mga seryosong implikasyon ang alkalde kaugnay ng sinasabing irregularidad sa pagpapatakbo ng naturang Pogo. Edniel, yes, yung police chief ba ng Bamban wala bang report sa Campo Crame na merong illegal Pogo operations diyan?
Lakay, ang malinaw is yung kasalukuyan ngayong hepe ng pulis ay wala siya nung bago siya. Sinibak na kasi noon dati yung hepe ng Banban na may kaugnay na may direct jurisdiction doon sa nangyaring Pogo yung mga raid. Pero itong bago ay bago talaga ito at inilagay sa pwesto pagtapos noong pagkaka-raid sa Pogo kaya siya iniwan. Ngayon, kabilang nga doon, Lakay, sa binabagit ng DILG, kung matatanda natin, 2 weeks ago, ay inireport na inirekomendang tanggalan ng police powers o deputization powers itong si Mayor Guo para nga sa pagpapatuloy ng investigasyon kung may pagkukulang ba yung mga police sa pag-report o sa pag-amoy nung nasabing Pogo operations, Lakay. Ayan. Okay, so pangalawang police chief na itong sinibak. Lakay, hindi sinibak itong pangalawa, itong bago. Siya lang yung natira halos doon sa buong Bamban Police na sinibak sa pwesto dahil itinalaga siya pagtapos na nung raid, Lakay. Okay, so ito na yung bago. Anong pangalan? Check ko lang, Lakay. Kamamadali. Okay, sige. Bagong police chief. Ito lamang kung di ako nagkakamali, March, April, na talaga itong police na ito, Lakay. Ngayong suspended na si Mayor Alice Guo, ayan, na-install na ba, nag-take out na ba yung vice mayor bilang acting mayor ng Bamban? Alamin natin yan, Lakay, dahil hindi ko lang alam, dahil labas yan sa police matters. Pero ang sinasabi nga ng DILG ay maliban ng ombudsman is maliban doon kay Mayor Guo. Parang may ilang mga miyembro pala kayo ng Sangguniang Bayan ang na-implicate dito sa sinasabing kaso. At tabayan natin yung mga update igil dyan sa accountability ng mga sinasabing opisyal, Lakay. Okay, maraming salamat, Angel. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Flash Report. Flash Report! Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Abay, matagal bang nag-usap ang Pangulong Bonget at kay President Volodymyr Zelensky. Alam mo, Lakay, medyo yung mga netizen sabi nila, bakit ganun yung suot naka-t-shirt lang. Naka-polo shirt. Nung una, naka-t-shirt Ayan, tapos ibang kuha. May kwelyo ba? Sa polo shirt siya. Pero, ang neat kaya tingnan nung suot niya, simple lang. Siguro, sabi ko, baka ganun sila. Hindi, actually, nagpunta nga sa US Congress yan, sa UK. Ganun talaga siya manamit, Lakay. Kumbaga yan ang signature niya. Kasi ready to go. Ayan, kasi comfy may civil o may gera sa kanila. May gera, Pero sabi ng ating bubit, ayan, naka-t-shirt lang, pero yung mga bodyguards niya, naka-combat uniform. Siyempre, security niya. Kaya ganun po. Ganun na, tawag nito. Yan ay signature na nitong si President Volodymyr Zelensky. At magtatayo daw ng Ukraine embassy dito, Lakay. Target nga na magtayo. Yung isa yun sa napag-usapan nila kahapon. Ayan, kaya lang hindi kayo magtampo yung mga Russians dito. Nauna kami. So, ang hirap din ng role ng presidente natin dito. Pangulong Marcos parang tumutuloy sa alambre ngayon. Lakay, ang hirap manimbag sa ganyang sitwasyon. Bilang isang leader ng bansa. Baka mamaya magtampo ang Russia kumambi sa China against sa atin. Wag namang gera agad. Lakay, may nagtatanong, ang suot po nila ay Shriners Cup po yan. Ayan, Shriners Cup po. Ayan, di ko dala yung aking fest. Yung parang obispo daw. Gusto ko yun, Lakay. Para obispo. Pero yun na-try ko na yan isuot. Adopted ka na yata ng mga Shriners. Pwede ba yun? Lakay, kasi may tassel yan, di ba, Lakay? Naipit lang. Tassel yan. Kaya naipit lang ng Kasi, Lakay, nagtataka sila, bakit ka daw nakabulkak? Ganun po. Shriners Week po, mamaya. Basketball hat daw. Pero sandali lamang, ang korte naglabas ng arrest warrant laban sa isang negosyanteng Chinoy matapos hindi sumipot sa kanyang arraignment. But anong kaso niya, Boy? Arrest number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy. Lakay,
Lakay Deo, Sister L, naglabas na warrant to arrest ang korte laban sa isang negosyanteng Filipino-Chinese matapos hindi sumipot sa arraignment sa kasong grave coercion na isinampa ng kanyang dating business partner. Sa dalawang painang desisyon, initasan ni Judge Alan Ariola, acting presiding judge ng Branch 115, ang pag-aresto kay Richard Lim. Kinila bilang Lin Jin matapos hindi magpakita na sa arraignment na itinakda itong Lunes, June 3. Nabatid na umalis na bansa si Lin Jin na nitong Sabado kahit alam ng kanyang schedule sa korte, kaya tanghalagang 36,000 pisong piyansa kasabay ng utos sa public prosecutor ng DOJ o ng Department of Justice na resolbahin ang motion ng akusado kung saan muling itinakda ang pre-trial at arraignment sa June 24. Una nang kinatigan ng korte ang DOJ na sampa ng kasong grave coercion si Lin Jin batay sa unang reklamo ng kidnap for ransom na isinampa. Kidnap for ransom? Aba, bigat ang kaso niyan. Na sinampa ni Eric Lim na dating kapartner nila. Ayon kay Judge Ariola, isang full-blown trial ang kailangan upang lumabas ang katotohanan laban sa mga akusasyon ng biktimang negosyante. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Richito Siboy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Good morning, Kuyang Mayor Joy Peñana ng Alfonso, Cavite at Attorney General Edgar Arevalo. Kumusta ang mga Marines? Bishop Ephraim Fotagana, good morning. At Justice Danton Becer. Magandang umaga, Worshipful Sir. Noble Sir. Pabalikan po natin lang pang mga reports. Standby let. Ano ba ang latest sa Malacanang? Abay, bibiyahe nga ba ang Pangulong Marcos sa Switzerland ngayong buwan? Anong issue yung sa Switzerland? Security issue ba ito? Pero napakahalaga po talaga ang marunong pumili, mga kuyang, mga ateng. Napakahalaga po ang marunong tayong pumili gaya ng magkakapareha sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, sa mga ibobotong lingkod bayan, maging sa pagpili ng gamot, pag value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad. Pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, Sister L. 10 minuto bago mag alas 9. Oras, Sister L. It's 8:55. Abay, ngayon ay kapiling natin ang lover boy. Lover boy ng mga teachers. Ayan, Yes, abay, kasama ito sa Malacanang kahapon dahil yung kanyang panukalang batas ay pinirmahan na ng Pangulong Marcos. At ito yung Kabalikat sa Pagtuturo Act. Wow. Yes, at ito lakay ay napakalaking bagay lalo na doon sa mga guro. Ay, syempre naman. Tuwang-tuwa ang ating mga teacher. Alam mo na mga teachers natin ay underpaid. Kasama ba dyan si Teacher Robilin?
Palagay ko hindi underpaid yun, overpaid yun Overpaid. dahil baka ang may kasamang bigay na baboy yun. Senator Bong Revilla, sir, magandang umaga po sa inyo, Sen. Hello, good morning, paring Deo and Elaine. Ayan. Good morning, Sen. Abay, congratulations sa Senator Bong, ha? Ayan, pinirmahan na kahapon ng Pangulong Marcos ang inyong panukalang batas. Itong kabalikat sa pagtuturo Senator, sir. Ayan, ano po ang sabi ng Pangulong Marcos sa inyo kahapon? Well, tuwan-tuwa ang ating mahal na Pangulo at sabi niya nga, malaking bagay ito na regalo natin sa ating mga guro. At imagine, ang makikinabang dito, no? Almost 1 million teachers. Wow, dami. Almost 1 million. At 9.6 billion ang gagastahin ng ating gobyerno para sa kanila. Natatanggap ng tig 10,000 pesos. Wow. For this year, matatanggap muna nila dyan 5 For next year, matatanggap nila 10,000 na. So yan, kaya siguradong masayang ang ating mga guro. Dahil alam mo, kaya natin to talagang pinagdinaan ng pansin para ma-actionan agad, ano? Dahil marami tayong natatanggap na reklamo na yung kanilang choke allowance, talagang choke allowance talaga. Choke allowance, nagmula ito sa choke allowance no? Kaya kita mo naman yung mga may nagbabaral nga dyan, mga post ng mga teachers na sa sariling sikap nilang nag-renovate ng mga classrooms. Sariling pagod at pera at puhunan na para pinturhan, pagandahin ng gawing maliwalas yung mga classrooms, no? So talagang bumubunot sila sa sarili nilang bulsa. Meron pa nga dyan, yung imbis na pangkain nila sa pamilya, ibigay pa doon sa estudyante. Totoo. Kaya, di ba, kung meron silang ganitong additional funds, no? Itong kabalikat, itong suporta na ibibigay natin na 10,000, malaking bagay para sa kanila ito. Yan. So, kailan nila matatanggap ito, Senator Bong Revilla, sir? Next school year, next year. Next school year pa? Yes. Ngayon, may nakukuha na sila ngayon, 5,000. No? So, next school year, 10,000 na yan. Starting 2025, Sen, 10,000 na. 2025, yes. Mahal yan kayo ng mga teachers niya. mga pinangako natin yan. Alam mo, ilang Congress na natin ang sinulong yan. In fact, napasa natin yan. Last Congress, hindi naman napasa sa House, no? Hindi umabot. Ganun ba? Kaya ngayon, talagang sinabi ko sa aking may bahay, counterpart ko naman sa House ngayon na nagtulong din doon. Si Lani. Congressman Lani at sila Jolo. Yeah. Kasama din natin ang Agreement Party List at Concerned Teachers Act, no? Kasama natin yan yung alliance ng mga concerned teachers, Teachers Dignity Coalition Philippines, yan. Kaya napabilis, pati yung Public School Teachers Association, nandiyan din sila. Kaya tulong-tulong po kami para sa ating mga guro. At syempre, alam naman natin, Senator Bong, na yung mga priority bills, priority measures, abay malaking role ang ginagawa ng Presidential Advisor on Legislative Affairs yan, si former Kong, Secretary Mark Leandro Mendoza. Ayan siya mga nakatutong ng mga panukalang batas sa Senado at sa Kamara para maaprubahan. Totoo. Kaya yan, tulong-tulong para sa mga bayani natin mga guro. Kaya yan, tayo pasalamat sa ating mahal na Pangulo at napirmahan na. Kaya yung mga teachers ngayon, masayang-masaya sila ngayon, I'm sure. Kung ito ay choke allowance sa Senator Bong, paano naman yung clothing allowance? Baka mamaya clothing allowance. Ito naman, alam natin, isang mga kawani ng gobyerno, meron tayong good news. Start na rin ako ng hearing, dahil under din to ng aking committee, yung Salary Standardization Law 6. Tatrabahuhin natin at pipilitin natin maipasa bago matapos ng taon na ito. Ayan. So sa mga kawani ng gobyerno, umasa po kayo na magtatrabaho ulit si Senator Bong. At ang hinahanap na lang natin dyan at tinitingnan natin kung magkanong budget ang kakailanganin. At may balita naman ako na according to the DBM, mukhang may magandang balita. So, kapit lang tayo, dasal-dasal lang ng konti, kakayanin talaga. No? Siguro mas mabilis may ipasa ngayon dahil iba na ang Senate President. Oo.
Iba yung bulong mo. Alam, muntik pa ako ngayon. Muntik ko pa malakasan yung tawa ko. Nagpigil ako eh. Biglang bumulong ka eh. Pero wala naman akong ano doon. Ang importante ngayon sa Senado, bagamat meron tayong bagong SP, I think siyempre hindi mo maiwasan yung mga nagtampo dyan. Importante mag-move on na. Let's move forward para magtrabaho, para magawa ng magagandang batas na makatulong sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil sa sobra ng kahirapan ng ating mga kababayan, suportahan natin ang Pangulo sa mga pangangailangan niya. Mas mabilis na pag-ahon natin. Sen, kumusta na itong lowering ng optional retirement age sa mga government employees? Sinusulong niyo po, 56 years old. Yes. Itong lowering of optional retirement age ay mag-ano na tayo? Nasaan na tayo? For interpellation na ako dito. Ko na to sa floor. Ito naman ay optional retirement lang naman. Binibigyan lang natin sila ng option to retire early para mabigyan natin ng tsansa yung mga gusto mag-retire na maaga at mabigyan ng pagkakataon naman yung mga bata na makapasok ng mas maaga at kahit sa edad nila. Puro naman government employees yan eh. Bukod dyan, Senator Bong, sa yung pag-uusap ng Pangulong Marcos kahapon, wala bang ibinulong na dapat bilisan na i-deliver sa Senado para maaprubahan? Wala ba mga order na ating mahal na Pangulo na mas mabilis na aksyon sa mga pangangailangan natin. At kaya sa pagbabalik natin sa Senado, siguradong humahagunot ang bagong team ng ating Senado. At umaasa ako sa liderato ni Senator Cheese Escudero, ni Senate President Cheese Escudero ay magagawa yung mga yan. Pero importante, huwag tayong yung ibang mga kaibigan natin, sama-sama na. No? Alam natin na medyo yung iba dyan, may mga masakit na salita pa wala nang ganunan. Importante, tulong-tulong tayo para sa bayan. Tulungan natin ang sambayan natin. Maraming nagugutom ngayon. Yun ang tulungan natin. Ayan pero ba't tinabagin ni Senator Mix? Kasi nag-viral yung sagutan nyo sa Senado noon, Senator Bong, sir? Well, kita mo naman, hindi ko naman sa pinatulan. Sinabi ko naman na tama na yan, pare, tama na. Nagkakabastusan na tayo dito. Nire-respeto pa rin kita bilang SP. Pero yung paa mo, okay na, Senator? Kaya ko siya ng gano'n, kumalma siya. Dahil kilala mo naman ako, hindi naman tayo pwedeng gano'n. Ayan, akala ko sa'yo ang bukid noon, akin ang Cavite. Ginawang movie. Hindi sumigaw na nga. Pero Sen, kumusta na po yung nyo pong paa? Okay na po? Nakakalakad na po kayo ng maayos ngayon? Ay, hindi pa po. Pa rin. Pero inalaw na ako ng doktor na pwede ko siyang itapak ng 25%. Talaga. 50. Hopefully by next month, mag 50% na. Kaya unti-unti. Pero nagugulat nga yung doktor ko at napakabilis daw ng recovery ko. Isipa ulit Ganon. Baka may nagmamasay dyan, Senator Bong, kaya mabilis gumaling. Foot massage. Ayan. Teka muna, Senator Bong. Ayan, alam po namin na re-electionist po kayo. Anong partido kayo? Lakas ka, di ba? Meron bang kumusta ang alliance ng Lakas at Partido Federal? Yes, nag-sign up na. Actually, yun yung naging issue namin ni Migs noon Actually, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin. Si Bong Revilla po ay ever since Lakas, from the very beginning, since 1995 up to present, Lakas po ako. At ako po ang chairman ng partido ng Lakas. At si Martin Romualdez ang presidente ng partido ng Lakas. So, yun po. Nag-coalition na po ang PFP, Partido Federal ng ating Pangulo, at ang Lakas.
Hello? Ayan, ayun, sa may alliance. Nag-coalition na kami at may mga pumapasok pa na ibang magwakwali sa aming partido. O nga pala, Senator Sir, advantageous ba, pabor ba o hindi maganda yung kasi ang lahat na yata ng pati National People's Coalition, NPC. May coalition din sa Partido Federal, lakas CMD. Baka mamaya may mga ibang partido pa yata nasasama diyan. Mas okay ba yung mas marami kayong magkakasama sa isang coalition, Senator Sir? O Pre, mas maganda 'yon para bakit? Mga kandidato nila mga kampanya. Pero at the end of the day, tao ang pipili. Basta ang importante, ang plataforma ng bawat partido ay kung naaayon sa plataforma ng ating Pangulo. Kailangan. Maganda ito sa national candidate, Senator Sir, pero sa local mukhang magulo yata yan pagkaganyan. Yung sa lokal, maaaring magkaroon ng conflict kasi katulad sa Lakas. Sa Lakas, tapos Partido Federal, meron din gano'n. Siguro ang magiging, i-address siya ng pwedeng mag-neutral ang partido o pwedeng equity the incumbent. So, depende yan. Case-to-case basis at hindi pa namin napag-uusapan. Ayan. Senator Bong, sir, maraming salamat pero may pahabol dito. Nanood yung mga Anito Boys. Good morning daw. Good morning, good morning. Kababayan natin, si Bong Revilla po, umasa po kayo, dito po tayo sa Senado, magtatrabaho para sa inyo. Hindi po tayo titigil. Bagamat tayo gumagawa ng sa TV, sa pelikula, kahit nga pilay na ako, kahit ano pang kalagayan ko, basta tayo babangon, tutulong para sa mga kababayan at magtatrabaho para sa inyo, mga kababayan ko. Ito po si Bong Revilla. Sir, anong committee nga pala hawak mo ngayon? Public Works at Civil Service. Public Works and Civil Service. Okay. Senator Bong, sir, thank you and good morning. Maraming salamat. Thank you, Sen. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ayan, ang lover boy ng mga teachers. Ayan. Alam mo, Lakay, ano din sa senior citizen, di ba? Kung maalala mo nung nakaraan na nakapanayam natin si Senator Bong, yung tungkol din dun sa Senior Citizens Act ba yun, Lakay? Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Andiyan ba, Senator Bong? Nawala. Andiyan pa si Senator. Yun yung lowering sa centenarian amendments natin, yung 80, 85, 90, 95, ayun, opo. 10,000. Yeah. Na-implement na po yan, Sen. Next year yung implementation nun. So, pero yung mga nag-birthday ng March 15, starting this year, babayaran sila next year. So, yan. So, may ang mga nakaalat na rin na pondo para sa kanila. Senator Bong Revilla, sir, maraming salamat. Good morning. Thank you. Thank you very much. Mabuhay. Mabuhay po kayo. Damdamin Bayan. Senator Bong Revilla, ang chairman ng Senate Committee on Public Works and Anissa? Civil Service? Civil Service, tama, tita. Nabigyan po kami. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Mga ating mga kuya, baka may mga kapitbahay po kayong may mga batang may kapansanan, yung mga burnt and crippled children, maski may mga bingot po. Ayan, baka gusto yung pa-opera ng libre, makinig po kayo dito sa ating susunod na talakayan sa ating programang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:09. Ang oras ay hatid sa inyo ng Cardiac. It's 9:14. Sandali lamang ata meron tayong report. Armed Forces of the Philippines itinanggi ang pagtutok ng baril sa mga Chinese sa Ayungin Shoal. China Coast Guard provocative ang presensya. Alamin natin ang detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay at Sister L, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na tinutukan ito ng baril ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng AFP ngayon lamang umaga, tinawag itong bahagi ng Rules of Engagement ang paghawak ng armas ng mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, provocative kasi at delikado itong ginawang paglapit ng CCG sa nakasadsad na naval outpost ng Pilipinas kaya naka-alerto itong mga sundalong Pilipino.
Reaksyon ito ng AFP sa akusasyon ng Chinese state media na tinutukan ng baril ang mga CCG personnel sa inaangkin nilang teritoryo, pero maging sa sarili nilang video na inilabas ay hindi naman may pakita ng China ang inirereklamo nitong gun pointing incident. Maya-maya lamang lakay magbibigay ng maglaharap sa media itong Armed Forces of the Philippines kaugnay nitong pagkabalam o epekto ng paglapit ng China sa kanilang resupply mission sa Ayungin Shoal, habang sa bahagi naman ng Campo Crame mamayang hapon ay nakatakdang pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang command conference sa PNP headquarters. Para sa kauna-unahan sa PNP, Edniel, Major H. ang Pangulong Marcos sasama sa command conference? Correct lakay sa PNP. Mamayang hapon kahapon, ang presidente nanguna sa command conference naman sa Philippine Navy. Diyan sa Maynila. Kasama niya si Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief Bronner. Ngayong hapon na mamayang hapon, dito naman sa punong tanggapan ng PNP. Okay, maraming salamat Edniel Parosa. Balik sa inyo lakay. Pretty bubbles in the air. Sandali lang po mga kaibigan at eto na po ha. Yung sinasabi niyong mga obispong mason, hindi po sila mga obispo. Sila po ay kami po ay Shriners kung tawagin ha. At ngayon po ay Shriners Week, kaya muli naming pinapaalala sa ating mga kababayan. Alam mo po tahimik ang mga Shriners, pero sa pagtulong ika lang i-announce din para mabiyayaan naman yung mga kababayan nating kapuspalad na hindi po kayang magpagamot ng kanilang mga anak na yung mga burned and crippled children. Kaya bisita po natin ngayon mga habigan ng mga officers ng Mabuhay Shriners. Abay, andito po ang pinaka-presidente namin. Ang tawag natin ay Illustrious Potentate, dating Grandmaster ng Free and Accepted Masons of the Philippines, at dating COA Commissioner. Ayan. Most worshipful Illustrious Juanito Espino Jr. Uy, may humahabol. Ayan. Most worshipful Jun Espino, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Deo. Mabuhay kayo. Ayan, mabuhay po ang mga Shriners. Ayan. At siyempre, kapiling din po natin mahabigan ang Chief Raman ay ito ay parang Vice President po ng Shriners, ang ating dating Congressman ng Batangas. Ngayon po ay Presidential Advisor on Legislative Affairs, Secretary Noble Mark Leandro Dong Mendoza. Secretary Kong Dong Noble, sir, good morning. Good morning po, Noble Day, at siyempre sa napakaganda ko pong katabi si Sumako pala kami sa framing lakay. Oo nga, bagay na bagay. At siyempre kasama din po natin mahabigan ang dating presidente rin po ng Mabuhay Shriners. Siya po ay retired Major General ng Philippine National Police, dating chief ng Highway Patrol Group, Illustrious Potentate General Roberto Faji Fajardo. General Sir, Noble Sir, good morning. Good morning, Noble Deo. Good morning, Miss L. At mabuhay po ang DCRH at sa mga nakikinig. Nandito po kami para po sa Shriners Week, which we catered and help the born and crippled children. Ayan. At kasama rin po natin mahabigan ng para sa mga Nueva Ecija, ha? Ito simpleng billionaire itong pinakamayaman ng kuyang ito, ha? Ayan. Napapailing lakay. Sana hindi habulin to ng BIR. Tawagin ba si... Tawagin mo si Sir L. Ako tawag. Ayan. Ikaw na lalakay. Si Noble Hussein Shamsuddin
Buwasta Kalay. Ayan. Ako yung Noble Hussein na lang. Noble Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Noble Deo Sir, and to Sister El, at sa lahat po ng nobilities ng Mabuhay Shrine Temple, and to all the listeners of our radio station DCRH. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, si Noble Hussein, sila po ay may-ari ng hospital sa Nueva Ecija. Ilang hospital yung meron kayo, Noble Sir? Isa lang po, pero hindi po ako may-ari. Empleyado lang po tayo, Noble Deo Sir. Empleyado lang po. Ganyan mga Shriners ay masyadong humble. Ang kanilang humility ay hanggang potentate yan. Down to earth yan. Of course, ang ating kuyang Noble Adam Sim. Buwate ka muna, Noble Adam Sim, sir. Ayan. Morning, Noble Idol. Ayan. Leo at Sister El. Nakahabol pa rin. Kahit paano. Okay, research potentate June Espino, sir. Ayan. Ngayon po ay Shriners Week kung tawagin. Bakit nagkakaroon po ng Shriners Week? At ano po talaga ang advocacy ng mga Mason na members ng Mabuhay Shrine? So every year, every first week of June, we celebrate the Shriners Week. No? Whose main advocacy is to help the born and crippled children. So sa nakarang taon, marami po kaming natulungan ng mga batang below 18 years old na may kapansanan. Libre po. And yung clubs namin throughout the Philippines is the one helping. So as of now, there are 2,812 Shriners, active Shriners, who at the same time enjoying fun to help the born and crippled children. So yun ang philanthropic association ng Mason po. Shriners ang tawag, Shriners. Mas possible, sir, paano nagsimula ang Mabuhay Shriners at bakit ang advocacy tinutulungan ay yung mga nasunog na mga bata, burned and crippled children, yung may mga clubfoot, may kapansanan sa buto? Nung araw, last about 15 years ago, under po tayo sa Hawaii, sa Aloha, maraming temples. Pero last 10 years ago, binigyan tayo ng sariling templo ng Shriners International to be independent, to manage, and to help the born crippled children. So independent tayo ngayon from the Imperial. But nagbibigay pa rin tayo ng Diyos natin sa Imperial. Pero yung pong mga pasyente na hindi po kayang gawin dito, operan dito sa Pilipinas, ay ipinapadal pa rin po natin sa abroad, sa Amerika, ng libre. So marami kaming pasyente, especially yung mga mayroong third degree burns, si Chloe. So ang ginawa namin, hindi kaya ng Pilipinas sa bone grafting. So ang ginawa namin, mayroong Mabuhay sponsored her to be sent to Sacramento for para ma-operahan doon. Operahan at saka bone grafting. Ayan. Anyway, successful yung operation and the child was able to walk and to live with the society. No? Meron din dinala rito ng isang listener natin sa San Pedro Laguna, Sister Al, di ba naalala mo? Bata pa. Oo, na tumigil sa pag-aaral dahil binubuli sa school. Yes, ngayong kumusta na siya, Lakay? Ngayong maayos na yung kanyang paa, na diretsyon na yung kanyang paa. Ayan. Nagbabasketball. Buwalik na siya sa school. Ayan, mayabang na siya ngayon. Nagbabasketball na siya. Nagbabasketball pa ngayon. Kaya yung mga nambubuli sa kanya, takot na sa kanya, baka sipain sila. Bad po yun. Baka may nakikinig sa atin. Anyway, si Secretary Dong Mendoza, ito ay presidente ng dating presidente ng Balisong Shrine Club. Ayan, marami nagagaling sa Batangas. Ilan na rin na-recommenda nyo, Sec Dong Noble, sir, ang ginamot na may mga kapansanan, born and crippled children So far, sa inyo lads club? Sir, last time, sir, I think may pinadala po na 2
from Batangas po. Under presidente po si Hilcam Sheriff si Kuya Hilcam tsaka si Kuya Irvin Estrada po last time. O nga pala, dinala rito, di ba naalala mo? Ayan, kasama rin sa secretary. Oo. Ayan, sabi nga, dinala nga sa Hawaii at doon inoperan yung bata. Yes, sir. Ayan, Bong Faji, sir, ayan, kayo po ay kayo ang presidente ng Mabuhay Shriners. Mga ilang bata naman ang naipagamot ninyong may kapansanan sa buto, ayan, at yung bingot, ayan. Yeah, nung panahon ko, when I was the potentate in 2018, more than 500 yung natulungan natin ng mga bata. Wow. Which, meron kasi tayong MOA dito sa mga different hospitals sa mga NCR, saka sa iba sa probinsya. Kaya sa Orthopedic Hospital, Philippine Children's Hospital, sa Isa Avenue, and other hospital pa. So, kung kayang i-treat yung mga bata na may kapansanan, those are born and crippled, and sabi mo nga, yung may bingot, dito, tinitreat na natin yon para matulungan sila. Yung hindi kaya, yung mga complicated yung kagaya kay Chloe na nagdikit na yung mga buto dahil nasunog, pati yung paa niya. Wow. Pati yung mga paa na baliktad yung tubo. Dinadala natin sa Shriners Hospital sa US. And tuwan-tuwa mga doctors natin doon sa Shriners Hospital pag complicated yung bata kasi tutulungan nila at aayusin. We concentrate on the mga children kasi ito yung hope of a motherland. So ito yung mga bata na we gave them hope para hindi sila mawawala ng pag-asa. Kaya we help the burn and crippled children. Yun yung po ang advocacy ng Noble and Shriner ng Mabuhay. And it's all over the world, yung mga Shriners. O nga pala, most possible, Junice Pino, sir, mga ilang countries ang may members ng mga Shriners? Marami ba? Worldwide ito, hindi lamang Pilipinas sa Amerika. Actually, Kuya Dayo, mga 129 countries. Wow. Pero dito sa Asia, mayroon tayong templo sa Pilipinas, Mabuhay. Sa Mindanao, we call it Aguila. And outside the US, dalawa lang ito sa Asia. Pilipinas at Pilipinas, Japan. Wala bang Shriners sa Japan? Sa atin yun. Sa atin yun. And then Mabuhay Shriners sila. Ayan. Sayang, Noble Adam Sim, di natin nadali mga pictures, yung mga bata na operan siguro next time. Ayan. Si Noble Hussein Shamsuddin ng Nueva Ecija. Sa inyo sa Nueva Ecija, nakarating pa ba dito sa Manila at US o doon na mismo sa ospital nyo ginagamot, Noble Hussein, sir? Actually po, Noble Deo, sir, right now po we have agreement with Dr. Paulino J. Research and Medical Center sa Cabanatuan City po. Ang sinusupport po ng Kabukiran Shrine Club. So doon po namin dinadala, doon po kami nagdo-donate ng mga Actually, we'll be also having our activity on June 6. So magdadala po kami ng mga ointment doon po sa ating pong burn unit ng PJG sa Cabanatuan. So yun po. So binabati ko rin po yung mga nobles ng Kabukiran Shrine Club. Magandang umaga po. Ayan. Noble Sakdong, sir, ayan. Alam po niyo, paano naipapadala sa Amerika yung mga pasyente? Paano yung magbabantay? Paano po yung kanilang visa? Paano po yung kanilang allowance, Secretary? Actually, sir, normally, sir, ang procedure naman, sir, is ipipresent po na, sir, yung ibabalidate po ng Mabuhay. Yun pong case po ng patient. At the same time, sir, pagka nag-qualify naman, sir, normally, yung patient, sir, covered na po, sir, ng sa ministry sponsor po. Pero yung kasama po, nag-chip in po yung mga members ng iba't ibang club para po sagutin po yung expenses. At the same time, Noble, sir, nakakatuwa po sa atin sa Mabuhay,
majority po ng clubs po natin sa jurisdiction po ng Mabuhay, may tie-up po sa mga iba't ibang hospital sa kanya-kanyang jurisdiction. Para po yung pong mga ibang program po, na kaya na pong gawin doon po. Doon na po ginagawa yung procedure po. Ayan. Alam mo, Sister El, itong mga Shriners, ha? Magugulat ka rito, ha? Ayan, yung mga nagpapasok dyan. Kaya, hindi problema yung yung budget, eh. Dahil mga karamihan dyan, mga presidente ng kumpanya, mga CEO, mga presidente, ayan, kaya... Lakay, sabihin mo na maraming pera. Ayan. Magmamano na ba ako sa mga to? Dapat magmano ka dyan. In fact, Kuya Deo, yes, sir, yung juice na binabayad natin every year, 5,000 pesos, ay hindi po ginagamit ng mga divans pang biyahe kasi yun ang mga kuro-kuro ng ibang miyembro na ginagamit lang namin papuntang abroad, but no single centavo was used in the travel of the officers, no? Ayan, so sa 5,000 yung kalahati goes to the patient fund and 1/2 goes to the operational expenses of Mabuhay. Ayan. In fact, meron tayong mga empleyado, 6 na empleyado. So, binabayaran natin yan. But I would like to inform the nobility that no single centavo was used for the entertainment of visitors, for the travel of the officers in America, but purely for the patient's purposes. Ayan, for charity po. Ayan. Actually, kaya medyo bakit may mga Shriners pa sa Freemasonry? Actually po ito yung kasi rito, advocacy nga yung burn and crippled children. Medyo mahal po ang paggamot diyan, kaya yung tipong membership fee dito medyo mahal, Noble Secretary Dong Mendoza, sir, ha? Yes, ito yung philanthropic organization, sir, ng Masonry, sir. Ayan, galing sa puso lang, sir, yung tulong. Tinutukan sila na medyo malaki para at least mas malaki yung pondo para sa pagtulong sa mga burnt and crippled children. Tama ba, Municipal General Faji, sir? Yes, Noble Deo. Actually, yung pondo talaga, naka-object class yan, eh. Hindi mo pwedeng galawin yan kung anong purpose lang. May purpose yan for transportation ng mga patient, may purpose for hospitalization, may purpose for travel. Ibig sabihin travel, ito yung travel ng pasyente. Kasi libre po lahat yun. Pag na-diagnose po na hindi kaya rito sa Pilipinas, saka po natin ipapadala sa US. And i-apply po natin ng visa yon, i-apply po pati yung authorized siyang isa, magbabantay. Ina-apply po natin ng visa yon. Wow. So, libre po lahat yon. Talaga? So, ibigay lang po sa atin yung pwede na maging dito na yung contact person kasi actually, mas malawak yung mo rito, network. Actually, Noble Faji, sir, itong pasyenteng si Andre Frago Escolano, yung batang club foot na tumigil sa pag-aaral dahil binubuli sa San Pedro, Laguna, ha? Ayan, narinig na isang isang listener taga San Pedro. Dali mo yung bata sa DCRA, sa mga Shriners, sabing gano'n. So dito ini-refer, kaya napaoperahan natin, hindi naman din sa Amerika dahil kaya pa rito, ginamot sa East Avenue Medical Center. Kaya natulungan natin ang anak ni Aling Melissa na si Andre Frago Escolano na nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pero kung may problema sa finance, Municipal John Espino, sir, andin si Kuyang Hussein, di ba? Nagbibigay pa ng parang sina Kuyang Hilkiambaw nung nagpunta sa rito. May allowance na from Shriners yung pamilya. Nagdagdag pa ng mga pocket money. Ayan, si Kuyang Hussein, magkano bang pakimkim mo, Noble, sir? Pagka ganyan may mga ha? No, sir. Actually po, it was the fund of the temple, the club, ginagamit po natin. We also donate certain funds, and actually we also get the fundings from our annual dues. So we encourage all nobilities to please support and continue to pay your annual dues, kasi po napakalaki po ng inaabot po ng tulong na binibigay nyo sa Mabuhay, dahil ang annual dues po na ito ay siya po naming ini-utilize para po maitulong doon sa ating mga pasyente. And eka nga po nila,
mas masarap pong tumulong na hindi mo kilala yung tinutulungan mo. And by paying your annual dues, you will be helping a patient to change their life. Totoo po yan. Napakaling bagay yan. Di ba? Yung pasyente ka, binubuhat pa ni Noble Adam Sim. At saka ito, may mga program po sa Shrine sa mga kaibigan para mas lalo makalikom na maraming pondo. Itong si Noble Adam Sim, may mga pakulo siya rito para maka-generate ng more funds para sa mga pasyente. Secretary Dong, sir, ayan, so yung may mga kamag-anak po na may mga kapansanan, yung mga nasunog, yung mga clubfoot, o kaya may bingot. Saan po sila pwedeng lumapit, Noble Secretary Dong Mendoza, sir? Noble sir, pwede pong pumunta sir sa Mabuhay Temple po natin, sa Grand Lodge po. Doon po. Same time, kung may kakilala naman po sila na madami po tayong clubs sa buong Pilipinas, pwede pong lumapit din po sa sa clubs para may endorse po. Pero mas maganda po kung kaya pong idiretso po sa Mabuhay para ma-assess po namin agad. Kasi lalo po, nandyan po kayo. Malaking bagay po yung pong programa. O kaya dito po sa DCRH. Ayan, kasi pagka dinurog dito, nire-refer ko naman po sa inyo, sa atin, sa Mabuhay Shrine. Yes, sir. Noble Deo, meron hotline ang Mabuhay. Oo nga pala, sir. Po yung hotline natin? Kuya Adam, please, Noble Adam, sir, anong hotline natin sa Mabuhay na... Yes, sir. Good morning. Its number is 02 700 601 51 51. Ayan, cellphone. Pwede tumawag ka. Ang ating secretary there is si Lou, si Ira. And at the same Ira or ako, nandun din ako. Adam Sim. Ayan. Sa may-ari ng mga SIM card to Adam Sim. Pwede kayo order, sir. Kasama yan, sir, sa SIM registration. And Noble Deo, it's lang po. Yes, it's Noble office hours po. Ayan, office hours. Sa hapon po wala. Sa gabi po wala na po. Ayan. Paano po yung mga taga Mindanao? Meron tayong Aguila Shriners. Pwede rin bang lumapit yung mga taga Mindanao kung may mga pasyenteng ganito? Lakay, may social media pages ba na pwedeng mag-message o i-reach out ng ating mga kababayan? Facebook? Meron pong Facebook yung Mabuhay. Meron din yung Aguila. Yung mga taga Mindanao. So yun lang po ang username. Mabuhay yes. Kailangan lang namin malaman yung pangalan ng pasyente, tapos yung prognosis o na-diagnosis ng doktor, at sino yung contact person. Kasi hindi naman pwede yung bata yung kakausapin natin, at sino yung matanda na pwedeng maging contact person niya. Tsaka mas maganda yata masusulo June kung habang mas bata yung pasyente para mas madaling gamutin. Mabuti po yun. Kuya Deo, Opo. I would like to inform the public that there are 29 clubs under Mabuhay, distributed throughout the Philippines. Luzon and Visayas. Luzon and Visayas. Sa Visayas, meron tayong Pilipinas Club, Sa Cebu City. Meron sa Dumaguete. Sa Dumaguete, Buglas, meron tayo. Buglas Club. Then sa Tacloban, Waray Club. Meron tayong Bicolandia sa Legazpi. We have Quezon. Sa Quezon, we have the Laguna Club. We have the Mina de Oro. Sa Mindoro. We have the Cavite, Batangas. We have the yung club ni Dong, Balisong Club, sir. Tsaka kalimutan yung Katimugan Shrine Club. Katimugan. Pagkideyo naman yung Katimugan. Kaya na ni Deo, pagkatimugan. Pagkatapos sa Metro Manila, maraming clubs. Meron tayong Bamboo, Maharlika, Saigon. And yung mga pasyente, not necessarily goes to Mabuhay. Kasi ang mga club may sariling pondo Opo. Pag hindi nila kaya, dalhin nila sa Mabuhay. Meron tayong hospital committee headed by Dr. Bedia. So, i-diagnose niya yun and possibly refer to the hospital. Well, in fact, Kuya Deo, meron kaming MOA, ang sinasabi ni Paji dito. We have just renewed the MOA with the Philippine Band of Mercy.
Oh. Libreng operation sa bingot, no? At saka hernia, sinabi namin ang hernia sa mga bata, no? Lus-lus. And mayroon silang operation throughout the Philippines. Okay. Last year, we were able to avail 1,000 patients. And actually, alam niyo kung magkano ang cost per patient na binayaran ng Mabuhay? Is about 1,500. Wow. So, nakakamura tayo. Kasi ang Philippine Band of Mercy, may sariling pondo. So, tinap natin yun. And sa mga listener, you can contact pag may mga bingot kayo na pasyente, dalhin nyo na lang sa respective clubs, no, to process the application so that we can give the necessary medical attention. Siguro kung may mga kapitbahay kayong mason, ayan, magtanong na lang po kayo at alam na po kung saan po kayo i-refer. Opo, yan. So ulitin natin, Noble Adam Simsir, ang cellphone number na pwedeng tawagan. Ayan, please repeat it again for the second time once more. Ayan, slowly. Ayan. 02 700. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, sa kanilang mga telebisyon at sa inyo pong YouTube channel, naka-flash po yan sa ating TV screen. 02700 60151. Ayan, ilagay po. Okay. Maraming salamat po at mabuhay ang mga Shriners. Forever blowing bubbles. Maraming salamat, Most Worshipful, Illustrious Potentate, former COA Commissioner June Espino, ang ating former congressman ng Batangas, ngayon po ay PLLO Secretary Noble Chief Raban Mark Leandro Mendoza, at of course ang ating Assistant Chief Raban Noble Hussein Shamsuddin Bostakalay. Noble sir. Yes sir. In addition po, we're celebrating Shriners Week this week. So, there would be a lot of activities to attend to. So, tomorrow we'll be having our hospital visitation. And on Friday, we encourage all the nobles to attend the parade from the Grand Lodge of the Philippines to the Luneta Park. Wow. So, we'll also have our fest day on Thursday. So we also encourage all the nobles to wear their fest in their respective places and works area. So and we'll also have a golf tournament on Saturday. So sponsored by the Plum and Level Club. So yan po yung mga additional activities po natin in this whole Shriners Week. Okay, maraming salamat Honorable Hussein sir. At maraming salamat former HPG Chief Major General Roberto Bong Faji Fajardo. Thank you, Noble Deo. Maalala pala, happy independence sa atin. Kasi as nobles, we are patriots. We cherish independence under law. And democracy. Noble, pwede rin po ba bumati? Yes sir, Noble sir. Nais ko lamang pong batiin yung pong aking nag-iisang kapatid ng happy birthday. Doktora Masume Shamsuddin Pajerno. So, happy birthday. At dun po sa akin pong nag-iisang may bahay, si Ate Jazz Shamsuddin Bostakalay. So, good morning at maraming salamat po. Hinayaan po tayong maglingkod dito po sa ating pong philanthropic organization. So, God bless po. Thank you so much. Noble sir, babati na rin yes, ako. Sir. Pagbati ho muna ng happy birthday sa isa pong matalik na kaibigan po natin, si Kuya Rapi Gualberto, KRG ng Cavite. At ang Balisong Shrine Club po ng high silip namin, si Noble HJ at makasama po na. Ayan, maraming salamat Secretary Sir. Illustrious June, last message. Well, kami po ay nagpapasalamat kay Kuya Deo for giving us the opportunity to explain yung mga advocacy ng Shriners. And possibly how we can help the born people children. Batian ko po si Grandmaster Ariel Kayanan for allowing us to be here. No? Nanonood siya ngayon. Nanonood siya ngayon. Kuya Ariel, magandang umaga po. And of course,
the High Sheriff of Maharlika, June Baoyon, who celebrated his birthday. And condolence pala, namatay yung kapatid niya ngayon. No? June, condolence po. Thank you. Okay, sir. Nobility, sir. Maraming salamat. So, yan po ang mga Shriners sa Mahibigan. Ayan, para sa kaalam po natin mahabayan, sila po ay tumutulong ng libre, pampaospital, pampagamot, papunta sa abroad, sa mga nasunugan ng mga bata o kaya crippled children o kaya may bingot. Mabuhay mga Shriners! Forever Bubbles! I'm a forever bubble. Pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. Just like our dreams, they fade and die. Okay, maraming salamat Nobility sir. Baka bumagyo. May pawasok na bagyo. Ayan, Noble sir, maraming salamat. Mabuhay po ang mga Shriners sa Mabuhay Shriners at lahat po ng mga inuulit natin. May mga kamag-anak na may kapansanan, burned and crippled children, idulog po sa mga Shriners at ang gamutan po ay libre. Kung kailan dalhin sa Amerika, dadalhin po sa Amerika ng libre. Mabuhay po kayo. Oras sa Sister L. 9:46. Ang balik. Yung mga nobilities nga pala, yung mga members ng Shriners, ano po ha? Meron tayong ceremonial sa mga Noble Sirs sa June 13, 14, and 15 sa Legazpi City. Nako ha? Tumanda ka dyan, Noble Berosiful Noel Rosal sa Legazpi City ha? At so yan po ang inulit natin. Yung po may mga pasyente po, may mga baka siyempre medyo malaki ang gastusan dyan. Yung mga nasusunog po mahibigan, yung greenagraph yung balat yan ha? At yung mga clubfoot, ayan yung baliko ang paa, ganyan. Tinutulungan po ng Mabuhay Shriners. At eto po, ulitin natin ang cellphone number. Dito po kayo tumawag. 02700 601-51. Ayan na. 02700 601-51. Hanapin si Adam Sima, si Ira o kaya si Lou. O kaya dito po sa DCRH ha. Idulog nyo na po sa akin at ako na po ang bahala na makipag-coordinate sa Mabuhay Shriners para po sa libreng gamutan sa ating mga batang may kapansanan, nasusunog po, ayan, o kaya yung pong may mga club foot, may diferensya po sa buto at bingot. Sandali lamang, Yuel Reyes, standby, Miss Nicole Lopez sa ating Your Business is Our Business. Siyempre kung problema po ang blood sugar level po ninyo, abay kayo po ba ay ihi ng ihi, ha? Abay uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Maring diabetes na po yan. Pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Kaya dapat ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot, nabigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ating blood sugar level, palakasin ating mga immune system, para magbigay protection sa ating vital organs, lakas ng katawan, para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Mabibili po sa Mercury Drug, Watsons at online na rin sa Shopee at Lazada. Your business is our business. Nako, si Kevin Tan.
Kilala mo siya, Sister L? Lakay. Yan Sino ay ba yan? anak ng aking ninong na si Andrew Tan ng Mega World at Emperador. Abay bagong mamumuno sa Alliance Global Group Incorporated. Wow! Kabata pa nitong tagapagmana na ito. Lakay, buti siya anak kasi di ba si Kapitan Lucio Tan. Kapitan Lucio Tan, mga apo. Oo nga, diba? Alamin natin report mula kay Nicole Lopez. Miss Nicole. Pamumunuan na ni Kevin Tan, anak ng business tycoon na si Andrew Tan, ang listed holding company na Alliance Global Group Incorporated. Ang pamumuno ni Kevin ay kasunod ng retirement ni Kingson Sian na siyang Director, President at Chief Operations Officer ng nasabing kumpanya. Nagretiro rin si Sian mula sa Travelers International Hotel Group nito lamang Sabado, June 1. Sa pulong ng iba pang direktor ng AGI, nagdesisyon silang italaga si Kevin bilang presidente ng kumpanya ng kanyang ama at tapusin ang hindi natapos na termino ni Sian. Taong 2012 pa kabahagi ng kumpanya ang 44 anyos na si Kevin at sa loob ng maraming taon, nagsisilbi rin siya bilang direktor sa maraming subsidiary ng kumpanya gaya ng Mega World Corporation, Emperador Incorporated, Empire East Land Holdings Incorporated, Global Estate Resorts Incorporated at MREIT. Sa isang Facebook post, ibinahagi naman ni Kevin ang kanyang litrato kung saan siya ang cover ng Tatler Philippines. Ayon kay Kevin, isang pribilehiyo ito at nagpasalamat sa Tatler dahil nabigyan siya ng pagkakataon na maibahagi ang mga napagtagumpayan ng AGI. Sa pamumuno ni Kevin, umusbong din ang mga bagong leader sa Travelers International Hotel Group ng AGI. Itinalaga naman ng Travelers International owner at operator ng Newport World Resorts si Nilo Thaddeus Rodriguez bilang bago nilang President and CEO at si Lance Gautreaux bilang COO simula June 1. Nasa Newport World Resorts simula August 2022 si Rodriguez bilang Chief Strategy Officer na siya ring pumalit kay Sian. Si Sian kasi ang namuno sa Travelers International mula nang nabuo ito. 16 na taon ang nakalilipas. Magre-retiro dapat si Sian noong 2022 pero iniusog ito para sa transition period ng kumpanya. Samantala, humina pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 68 centavos kada US dollar, habang naitala sa $78.36 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Sister El, yung mga business sa tycoon, ha? Yes, Lakay. Ipinapamana sa mga anak at mga apo yung kanilang mga negosyo, ha? Lakay. Pero importante yan, Lakay, para maaga pa lang natitrain na sa negosyo, diba? Mahirap yung mabigla, ano? Oo, ayan, mahirap talaga, Lakay. Di ba katulad ni Henry C? Pero matagal na yung mga anak niya na negosyo, Lakay? Nahati-hati na siguro. Maganda na yung turnover. Na-establish naman na. Pero, Lakay, may mga latest na pangyayari muna pero sa Metro sandali lang, Manila ngayon. mo natin na happy birthday si Troika, Ciara, Hyacinth Lunar. Ang haba ng pangalan, Lakay. Ng FM Digital Media. At saka si Beatrice Argoso ng Easy Rock. Wow, happy birthday. At advance happy birthday Kuyang June Espino, Masosipul. At binabati natin si Colonel June Arias, Kuyang Attorney Byong Garing. Ayan, classmate, ayan, Kuyang Aman Tosino. At ganoon din si parang Manding Bahakan. Good morning, classmate, Boy Pexon. At Kuyang Kong Roy Loyola. Metro Manila ngayon. Mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon mula kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay Sister L. Nagbukas ng OFW Help Desk ang San Juan City sa City Hall. Pinangunahan ni OWA Administrator Arnel Ignacio, San Juan City Mayor Francis Zamora at ilang opisyal ang signing ng Memorandum of Agreement. Ang Help Desk ay layong magbigay ng assistance at suporta sa pangangailangan ng mga OFW maging ng kanilang mga pamilya. Samantala, magsasagawa naman ng tree trimming activity o pagpuputol ng puno ang Taguig LGU sa mga barangay ng East Brembo at South
Sembo. Layo nitong maiwasan ang power interruption dulot ng mga puno na sumasabit na sa kawat ng kuryente. Para sa mga gusto mag-request sa mga nasabing barangay, dalhin lamang ang mga kinakailangang requirements at isumite sa City Environment and Natural Resources Office. Samantala, muli namang aarangkada sa Navotas ang mobile late birth registration para sa mga Navoteño na wala pang birth certificate. Dalhin lamang ang PSA negative result, baptismal certificate of indigency at valid ID ng mga magulang. Sisimulan ito muli sa June 7 sa Barangay NBDS Kaunlaran sa Barangay Hall. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Yuel Reyes, at batiin natin ang happy graduation na Sister L. Sino lakay? Anak ni Kuya nga Judge sa Glenn Armamento, aba. Si Cross Armamento, grade 6, science sa class top 8. Wow! Congratulations. Congratulations. Meron din ko yung Judge sa Glenn Armamento. At yan ang kabuuan nating palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.